Kumusta po? Ako si Rafaela. At ngayong araw nais ko kayong anyayahan sa isang malalim na pagmumuni-muni. Ano ang tunay na kahulugan ng pamumuhay ng sagana? Talaga bang nais ng Diyos na kayo ay umunlad sa lahat ng aspeto ng inyong buhay? Sama-sama, nating tuklasin ang mga kasagutan sa mahahalagang tanong na ito tungkol sa pananampalataya, kinabukasan, at kasaganaan na gagabayan ng liwanag ng salita. Ano ang kasaganaan ayon sa paningin ng Diyos? Hindi lamang ito pera o material na bagay. Ang tunay na kasaganaan ayon sa Diyos ay kapayapaan sa kaluluwa, kalusugan sa katawan, layunin sa puso, at malapit na ugnayan sa kanyang espiritu. Kahit sa gitna ng labanan, ipinangako ng Diyos na siya ang magtutustos ng lahat. At ang aking Diyos ay magtatustos ng lahat ninyong pangangailangan ayon sa kanyang mga kayamanan sa kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Filipos 4:19. Paano maintindihan ang pangako ng kasaganaan sa gitna ng krisis? Ang krisis ay hindi ang huling kwento. Ito ang daan papunta sa himala. Habang tayo'y nakatingin lang sa kasalukuyan, ang Diyos ay nakatingin sa buong plano. Siya ang nagbabago ng iyong paghihirap sa dakilang layunin. Alam natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakasundo sa ikabubuti ng mga umiibig sa Diyos. Roma 8:28. Maaari bang maranasan ang kasaganaan kung walang pananampalataya? Hindi. Sapagkat ang pananampalataya ang tulay mula sa imposible patungo sa posible. Kung wala kang pananampalataya, isinara mo ang pintuan sa biyaya ng Diyos. At walang alinlangan, ang sinumang lumalapit sa Diyos ay dapat maniwala na siya'y naroroon at siya'y gumagantimpala sa kanila na masigasig na naghahanap sa Kanya. Hebreo 11:6. Talagang gusto ng Diyos na maging maunlad ako? Oo, dahil ikaw ay Kanyang anak, handa Kanya abalahin ng biyaya. Ang Kanyang prosperidad ay buong buo, kaluluwa, katawan, espiritu, upang ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa mundo. Mga minamahal, ako'y umaasa na ikaw ay magiging maunlad sa lahat ng bagay at maging malusog gaya ng iyong kaluluwa ay mabuti. Juan 1:9. Ano ang papel ng pasasalamat sa kasaganaan? Ang pasasalamat ang nagbabago sa atmosfera. Ito ang susi para maisagot ang iyong mga dasal, palakasin ang iyong pananampalataya at buksan ang langit. Magsipasok kayo sa kanyang harapan na may mapagpasalamat na puso. Awit 100:4. Paano mapupuksa ang takot sa hinaharap? Ibigay ang iyong mga takot sa Diyos. Siya ay nabubuhay sa bukas. Para sa Kanya, ang hinaharap ay hindi isang banta, ngunit isang pangako. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu, ng takot, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng katinuan. 2 Timoteo 1:7. Bakit minsan nahihintay pa ang kasaganaan? Maaaring may spiritual na block, kulang sa pagpapatawad, o hindi pa ang tamang oras. Pero alam mo ba? Hindi nag-atras ang Diyos. Tumitiyak lang siya na handa ka na. Nagtinag ako sa Panginoon at siya'y bumaling sa akin at dininig ang aking sigaw. Awit 41. Ano ang gagawin mo kung hindi mo nadarama ang Diyos? Magpatuloy kang manalangin kahit di mo siya nadarama. Magpatuloy kang magsamba kahit di mo maintindihan. Dahil dito lumalaki ang pananampalataya. Kahit ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, ako'y hindi tatakot sa anumang sakuna, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Awit 23:4. Paano ka magiging bahagi ng dakilang gawain ng Diyos ngayon? Ikaw ay maaaring maging liwanag ngayon. Gamitin mo ang iyong boses online. Manalangin ka para sa nangangailangan. Ibahagi mo ang talento mo. Ikaw ang sagot sa dasal ng iba. Gayon, dinagsugo ako sa inyo ng Ama. Ako rin ang nagsusugo sa inyo. Juan 20:21. Kapatid, hindi ka nag-iisa. Ikaw ay liwanag. Ikaw ay tinawag.
Ikaw ay bahagi ng biyaya ng Diyos. Kayo ang liwanag ng sanglibutan. Hindi maitatago ang isang bayan na nasa mataas na bundok. Mateo 5:14.